Nasa harapan niyo ngayon ang Special Racing Edition ng Honda. Sa kategorya ng 150cc, ang Winner X 150 nakalalabas lamang ngayong taon na ito. Actually mga biyahero, inilabas na ito sa ibang bansa noon pang nakaraang taon. Buti na lang ay pinagbigyan tayo ni Honda Philippines na ilabas nila ito dito sa Pilipinas. Kaya naman itong mga nakalipas na ilang linggo ay nilaunch na nga ito dito sa Pinas. Sobrang dami nga nang nag-aabang nito dahil sa kargado ito ng mga features na maaari mong magamit. Hindi lang yan mga biyahero, swak na swak pa ito sa inyong bulsa. Kaya naman sa kategorya ng mga underbone ay isa ito sa mga matitipuhan mo. Kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo kasi alamin natin ang kanyang full specification, updated price, cashman or installment dito sa Premium Motorcycle Dealer. Hindi lang yan mga biyahero, yung kanyang mga features na maaari mong magamit. Pero bago ang lahat mga biyahero, introhan muna natin. Ang kanyang updated price dito sa Premium Motorcycle Dealer ay nagkakahalaga na 131,000 pesos. at ang kanyang down payment naman po 5,805 pesos. sa loob naman ng 3 taon mga biyahero, ang babayaran nyo po buwan-buwan ay nagkakahalaga na 1,900 pesos ang inyong monthly payment. at ang kagandahan pa dito mga biyahero, may rebate pa po yan kapag on time po kayo magbayad. Alright. At ngayon naman nalaman nyo na ang kanyang updated price at mga installment. Isunod naman natin ang kanyang mga features na maaari mong magamit. Ang tanong, sulit nga ba ang kanyang presyo sa kanyang mga specs and features? Malalaman natin yan. Siya nga pala mga biyahero, kung bago mo pa lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. Sa kanyang features mga biyahero ay marami po kayong pwedeng magamit rito. Kapalit po nito ang inyong binayaran. Kaya isa-isahin na po natin lahat ang mga ito. Unahin muna natin sa kanyang braking system mga biyahero. Equip ito ng anti-lock braking system. So itong ABS mga biyahero, isa ito talaga sa mga hinahanap ng ating mga riders. Kasi malaking tulong yan para sa ating safety. Alright. Pangalawa nga mga biyahero, meron itong bank angle sensor. Itong features na to mga biyahero ay dinagdag ni Honda para sa underbone category niya na 150cc. Dahil sa karamihan nga ng user ng underbone ay mahilig mag-banking. Na ang purpose po nito kung sakaling ma-detect ng inyong sensor na bumababa na kayo sa 70 degrees ay kusang mamamatay po ang makina neto. Kaya naman itong bank angle sensor mga biyahero ay malaking tulong talaga, lalong-lalo na sa mga riders natin na mahilig mag-banking. Marami kasing kaso ng mga riders na sumisemplang na kahit na nakahiga na ang motor ay patuloy pa rin ang pag-ikot ng gulong nito. Tapos bigla-bigla na lamang nila itatayo ang kanilang motor at biglang aarangkada, kaya naman magdudulot ng disgrasya. Kaya naman mga biyahero ay comment nyo sa baba kung malaking tulong ba itong bank angle sensor na inilagay ni Honda para dito sa Winner X 150. Dagdagan pa sa kanyang mga features mga biyahero, equip ito ng assist and sleeper clutch na ang purpose ay magbibigay sa inyo ng smooth ng gear shifting kung kinakailangan. Kaya naman magre-resulta ito ng magandang arangkada sa bawat biyahe ninyo. Alright. At karagdagan pa sa magandang features neto mga biyahero, equip ito ng fully digital meter panel na halos kumpleto na lahat ng mga indicator na kinakailangan ng bawat rider. Na siguradong mababasa mo ng maayos lahat ng mga indicator neto araw man o gabi. Kaya naman sa kategorya ng underbone, ngayon lamang ako nakakita ng ganito kaganda na information panel. Kaya naman mga biyahero, i-comment nyo naman sa baba kung nagustuhan nyo rin ba yung kanyang information panel. Comment nyo po sa baba. Siyempre, hindi mawawala yung kanyang charging system dahil USB cable na lamang po ang kailangan nyo para mapag-charge kayo anytime, anywhere. At dahil sa makabagong teknolohiya ngayon ay hindi papahuli ang motor na ito dahil mayroon itong smart key system. Yes po, keyless na ang motor na ito, so hindi mo na kinakailangan ng mechanical key. Isang pindutan mo na lang mga biyahero ay
ay ma-access mo na ang buong system ng motor na ito. Samahan mo pa ng anti-theft alarm na kapag itinakas ng misis mo ay mag-iingay ito. Lalong-lalo na kung nasasabik ito mag-rides mag-isa. Alright! O comment nyo naman sa baba mga biyahero kung may kakilala kayo na mahilig magtakas ng motor. Alright! At syempre hindi pa pahuli, may answer box system din ito mga biyahero. Na ang purpose na ito mga biyahero, kung sakaling marami kayong nakapark at pare-parehas po ang inyong motor, one click lamang po ay ma-identify nyo na kung nasan po ang inyong motorsiklo. In short mga biyahero, para po siyang locator. Alright! O diba mga biyahero, ngayon alam nyo na ang mga features na mayroon sa motor na ito? Malalaman nyo na ba kung sulit ba ang babayaran nyo para dito sa Winner X 150? Comment nyo naman sa baba. Pero bago tayo magpatuloy mga biyahero, kung bago pa lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin natin. Unahin muna natin dito sa kanyang harapan mga biyahero, kung mapapansin natin ay napaka-aggressive ng datihan nito. Yung tipong pinagsama yung Airblade 160 at Honda Click 125. O diba mga biyahero, i-comment nyo nga sa baba mga biyahero kung anong masasabi nyo dito sa mukha ng Winner X 150. Itong nasa harapan yung mga biyahero, ito po ang Racing Edition. Ang kulay po niyan ay Infinite Red. Ito po kayong tatlong pwedeng pagpilian. May standard version, premium version, at itong sport version. So dito sa kanya mukha mga biyahero, sa kanyang headlight ay gumagamit ng full LED mga biyahero. Kung mapapansin natin ay napakalaki neto. Halos kamukha neto ang Click 125 sa kanyang headlights. Ang nagpa-astig pa dito mga biyahero, kung mapapansin natin yung kanyang turn signal ay nakaseparate na po dito sa kanyang headlights. Siya nga pala LED rin po yan mga biyahero. Sa kanyang front suspension, gumagamit pa rin ito ng traditional telescopic fork at meron kayong good quality na front fender. Kung mapapansin niyo mga biyahero, napakaganda ng kanyang paint job dahil combination po ito ng glossy red at matte black. So quality na quality ang kanyang front fender. Tapos meron pa siyang sticker na ABS o anti-lock braking system. So isa yan sa mga features na meron dito sa Racing Edition. Yung braking system mga biyahero, naka-disc brake po ito with single path caliper. Hatid sa inyo ng Nissan. Samahan mo pa ng anti-lock braking system. Yung nga pala mga biyahero, itong ABS o anti-lock braking system ay isa sa pinakamagandang features ng mga motor ngayon. Dahil sa features na ito ay maaaring maligtas ang buhay mo kung sakaling magkaroon ka ng aberya sa daan. Dahil ang purpose na ito mga biyahero ay para maging smooth ang inyong braking power at hindi basta-basta kakagat, para maiwasan na rin ang pagsemplang ng inyong motorsiklo. Sa inyong mugs naman mga biyahero, may pintura ito na kulay gold. Kung mapapansin natin, napakaganda rin ng design niya. Kaya naman masasabi ko talaga na maganda ang kanyang color combination. Sa kanyang gulong naman mga biyahero, may sukat na 90 by 80 by 17. At ang magandaan pa dito mga biyahero, tubeless na po ang inyong mga gulong, kaya may iwasan ang mga hindi inaasahang mga aberya. Alright. Pagdating naman po dito sa likuran mga biyahero, kung mapapansin natin, ang kanyang taillight ay LED na rin po at nakaseparate po ang inyong turn signal. Kung mapapansin din natin mga biyahero, ay kakaiba rin ang disenyo ng kanyang taillight dahil medyo malapad po ito kumpara sa mga ibang underbone ni Honda. Sa inyong rear fender naman mga biyahero, mayroon kayong simpleng disenyo. Samahan nyo pa ng reflector at plate light na makakatulong sa inyong visibility kung sakaling bibiyahe kayo ng gabi. Alright. Pagdating naman po sa inyong transmission mga biyahero, meron itong 6-speed constant mesh. Pwede nyo pong laro-laruin yan, depende po sa inyong takbo. At syempre alam naman natin kapag manual transmission, ginagamitan po ito ng chain o kadena. Kaya naman sa bawat dagdag mo ng gear ay makasisigurado ka na umaakma ang ikot ng gulong dito sa likuran. At karagdagan pa sa kanyang angas mga biyahero, itong chain cover. Kung mapapansin ninyo, good quality rin po yung pagkakagawa niyan at medyo patulis yung kanyang disenyo. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Sa
Sa kanyang gulong naman dito sa likuran mga biyahero, kung mapapansin natin ay medyo malapad po ito. May sukat na 120 by 70 by 17. Siya nga pala mga biyahero, tubeless na po ang inyong mga gulong. Sa kanyang braking system dito sa likuran ay naka-single disc with single pot caliper. Naka-mugs na rin ang inyong wheels na may magandang pintura na kulay gold. Siya nga pala mga biyahero, sa ganyang kulay ng kanyang mugs ay available lamang po sa ABS Racing Edition. Yung ibang variant po kasi mga biyahero ng Winner X, kagaya na lamang ng standard version at saka premium version ay kulay black po yung pintura ng kanilang mugs. Uulitin ko po, yung gold cast wheel na kulay ay available lamang po para sa ABS Racing version. Exhaust nyo, napakakapal po. Sporty yung tanay. Tapos sobrang kapal po nito mga biyahero. Yan. So dito naman po sa gilid, and may Honda tapos X na decals, combination ng white, blue at saka ano. Tapos dito, ito po yung isa sa nagpaganda rito. Para siyang design ng big bike. Karamihan po kasi sa Honda big bike mga biyahero, mayroon po siyang ganyan na disenyo. So hindi nyo na po ipapagawa yan. Ayan po. Kung mapapansin natin mga biyahero, yung disenyo netong Winner X150, karamihan po ng kanyang flarings ay kamukha ng kanyang mga kuya, yung mga big bikes, kagaya na lamang ng CBR 1000. Kagaya na lamang ng mga ito mga biyahero. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. O di ba mga biyahero, i-comment nyo naman sa baba kung tama tayo. Karamihan kasi ng disenyo neto ay nakikita natin sa big bike ng mga Honda. Siya nga pala mga biyahero, kung bago pa lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Bukod sa inyong brake lever mga biyahero, mayroon din po kayong foot brake na makakatulong para sa inyong braking power. So hindi ganun siya kalaki, katamtaman lamang po ang kanyang sukat. Pagdating naman po sa inyong passenger grab rail mga biyahero, kung mapapansin natin ay napaka-sporty ng datingan neto. Pero matibay po yan mga biyahero, kaya huwag kayong mag-alala. Dahil kapag galit ang angkas mo, dyan po yan hahawak. Kanyang upuan naman mga biyahero, hindi siya ganun kalapad at hindi ganun siya kahaba. So malambot pa rin po ang texture neto. Kaya naman makakasigurado ka na komportable ang puwet mo. Dito naman sa inyong OBR mga biyahero, hindi po siya ganun kakapal ang foam, pero ayos lang din ho yan. Dahil sa sobrang lambot ng suspension neto mga biyahero ay hindi masyadong mararamdaman ng lubak ang inyong OBR. Hindi masyadong mararamdaman ng OBR ang mga lubak. Alright. Kaya naman yung suspension niya dito sa likuran mga biyahero ay naka-single cylindrical suspension. Yung ganitong klaseng suspension mga biyahero ay makikita mo lamang sa mga sports bike o di kaya naman sa mga underbone category. Pansinin nyo rin mga biyahero, yung clearance ng inyong gulong papunta sa inyong mudguard ay malaki pa ang agwat. Kaya naman kung sakaling mapapadaan kayo sa malalim na lubak ay hindi ito basta-basta sasayan. O di ba mga biyahero, i-comment nyo nga sa baba mga biyahero kung may chance bang sumayad sa ganito kalawak na clearance sa pagitan ng inyong gulong at sa inyong mudguard. Dito naman sa kanyang manubela mga biyahero ay mararamdaman mo talaga yung pagiging aggressive at sporty neto mga biyahero. Yung kanyang clutch lever mga biyahero ay malambot, yung kanyang high and low beam, busina at turn signal left and right. Sa kanan naman yung kanyang electric start. Pagdating naman sa kanyang information panel mga biyahero ay medyo kakaiba ito. Makikita mo talaga ang pagiging aggressive neto. Dahil yung ganitong disenyo ng meter panel mga biyahero ay madalang mo lamang makikita para sa mga underbone category ng mga motorsiklo. O di ba mga biyahero, maganda po yan. Kaya wala kayong aalalahanin dyan kasi lahat ng mga indicator ay madali nyo pong mababasa at halos kumpleto po lahat ng mga indicator niyan. Isunod naman natin ang kanyang full specification. Ito nga pala mga biyahero ay merong displacement na 149cc to be exact, merong 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam at liquid cooled sa kanyang cooling system. So wala kayong alalahanin mga biyahero kung sakaling maglo-long ride kayo kasi ginagamitan ito ng special coolant na may halong alcohol para mapanatili ang lamig
lamig ng inyong makina. Buti na lang liquid cooled na ang motor na ito. Mayroon itong bore and stroke na 57.3 by 57.8 mm at sa kanyang wheelbase naman mga biyahero may sukat na 1,278 mm. Para sa kanyang overall dimension mga biyahero may haba itong 2,019 mm at may lapad na 725 mm at may taas na 1,104 mm. Kaya naman mga biyahero, akmang-akma lamang ang kanyang bigat na tumitimbang ng 122 kg para sa kanyang overall dimension. Sa kanyang seat height naman mga biyahero, may kataasan po ito. May sukat na 795 mm at may ground clearance na 151 mm. Itong Winner X150 ay may fuel tank capacity na 4.5 liters. So katamtaman lamang po ang laki ng inyong fuel tank. Mas malaki pa po ang sa Honda Click 125 na may sukat na 5.5 liters. Speaking of fuel mga biyahero, ay matipid po ito sa gasolina dahil PGM-FI na po ang kanyang fuel system. Ayon po sa World Motorcycle Test Cycle Method ay kumukonsumo lamang ito ng 52.3 km per liter. Kaya naman hindi na masama para sa isang underbone na kumonsumo ng 52.3 km per liter. O diba mga biyahero, anong masasabi nyo dito sa Honda Winner X150 na kalalabas lamang ngayong taon? I-comment nyo naman sa baba mga biyahero yung inyong mga hinaing at suggestion. Siya nga pala mga biyahero, kung nais nyo mag-avail ng motor na ito, available po ito sa Premium Motorcycle Dealer located po sa Tanawan City, Batangas. Malapit lamang po sa Walter Mart, Tanawan. May contact number dyan sa screen mga biyahero. Kung gusto nyo pong mag-inquire o magpa-reserve, pwede po kayong mag-text o tumawag anytime. Siya nga pala mga biyahero, kung bago pa lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Maraming salamat sa pagtapos ng video at ingat palagi.